Bakit kaya parang nagpipiesta na? Parang masayang-masaya na kaagad ang kampo ng mga Duterte o yung mas kilalang anti-Marcos. Kaya ako sinasabing anti-Marcos kasi wala naman silang nakitang kabutihan. Lahat sa kanila negative ang tingin sa administrasyong ito. Ang tinutukoy ko po ay yung petisyon. Marami na kasing petisyon ang kampo ni Duterte sa Supreme Court. Diba? Yung petisyon dyan tungkol dun sa PhilHealth. Meron din grupong ng petisyon tungkol sa budget, itong budget na 2025. Meron pang petisyon para naman ipatigil ang impeachment laban kay Sara Duterte. Yan ang kampo nila eh. Pero itong tungkol dito sa PhilHealth at saka ho yun dun sa budget, yung 2025 budget. Alam niyo, para ho sa kaalaman, kayong mga DDS at mga trolls at mga followers ni Duterte, o yung mga abogado ni Duterte, sana ipaliwanag din ninyo para naman hindi nagiging parang suntok sa buwan ang mga comment ng mga followers nyo or paniniwala. Ipaliwanag nyo na normal lang na ang Korte Suprema ay kumuha at humingi ng komento or sagot, pinasasagot ang mga ipinipetisyon, yung respondent doon sa mga petisyon before Supreme Court. Kasi ngayon, nag-order ang Supreme Court na ipaliwanag daw ng Malacanang kung bakit inalis yung budget sa PhilHealth. Inutusan din ng Malacanang at ang Kongreso na magpaliwanag sila tungkol dun sa blank item ng budget sa 2025. Abay, akala nyo sinasabi ng mga hindi nakakaintindi ng rule of law at due process. Ang piling panalo na sila. Ang piling kinatiga na sila ng Korte Suprema. Naku, hindi po ganun ang Korte Suprema. Ang Supreme Court ay timbangan ng katarungan. Kaya sila nanghingi, nag-utos na sagutin yung petition ay para mapag-aralan ng mga maestrado ng Supreme Court at mabalanse ang mga dokumento galing sa petitioner at yung galing sa respondent. Yun ang pagbabasihan kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court ng mga Associate Justice, kung legal ba o illegal, o tama ba o mali ang petition, o tama ba ang respondent. Ganun po yun. Huwag kayong magsaya na akala nyo at hiningi ng Supreme Court na pinagsusumiti si Speaker Romualdez at yung chairman ng Committee on Appropriation na si Stella Quimbo ng Marikina. Para dun sa budget 2025 at saka yung tungkol dun sa PhilHealth, ay akala nyo nanalo na kayo. Hindi po. Huwag nyong pangunahan ang Korte Suprema. Sila yung merong sapat na kapangyarihan at authority or time kung kailan sila maglalabas ng desisyon. Nagsisimula pa lang po yung oral argument at saka po yung submission ng mga dokumento. Wala pa pong nanalo. At hindi basihan na hiningi ng Supreme Court ang komento o position paper o anumang opinion ng panig ng gobyerno ay nanalo na yung petitioner. Hindi ganon. Kaya inuulit ko, kay sana mga abogado at nakakaintindi ng rule of law at proseso, huwag niyong payagan na walang alam yung inyong followers at supporters. Mga DDS, aralin nyo. Diba nga po, meron tayong kasabihan, basta DDS ka, bobo ka. Ikaw ba naman maniwala kay Digong kung hindi ka ba naman bobo, di ba? Ito ang katangian ng mga DDS. Panoorin po ninyo. DDS ka ba? Ito ang mga palapandaan ng isang Duterte diehard supporter o DDS. Impierno kayo, magkita-kita tayo doon. Number 1, Tatay Digong ang tawag nila kay Duterte. Tatay, miss na mo siya. Kahit hindi naman sila na ang tanging pagkakapareho nila sa kanilang tatay ay mga mababaho ang bunganga, palambura at walang respeto sa kapwa. Putang ina ninyo. Nobody but nobody. Number 2, ang mga DDS ay may dugo makapili at mga taksil sa bayan. Itong mga DDS ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas at gaya ng mga Duterte ay wala silang pakialam kung gawin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Gaya ng kanilang idol na si Digong, wala rin silang pakialam kung gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Kung
国家主席习近平 Number 3, mahilig sa fake news. Kahit anong balita ang isubo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw na ito ay kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Hindi sila naniniwala na halos kalahati ng kasalukuyang utang ng Pilipinas ay inutang noong panahon niya at ngayon ay kailangang pagbayaran ng mga susunod na administrasyon kasama ang napakalaking interest. Number 4, mga utoto at mga may saltik sa utak. Lahat ng DDS ay followers ng mga bayarang vloggers at bloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat P, Claire Contreras alias Maharlika at Crisette Chu at kung sino-sino pa maaperon kay Duterte. Naniniwala sila sa pulveron video na ipinagkakalat ni Maharlika kahit ilang buwan na niya ipinangako na ilalabas pero wala naman. Number 5, aktibo sa SOCMED at marami ay binabayaran bilang troll. Saramihan sa mga DDS ay may mga multiple accounts na ginagamit upang mang-troll sa Facebook. Yung mga hindi nababayaran ay walang kaalam-alam na naka-screenshot ang kanilang mga pro-Duterte comments at may naniningin para sa kanila. Number 6, mga mangmang at saradong utak. Karamihan sa mga DDS ay mga mangmang at kulang sa pinag-aralan kaya di marunong mag-analisa ng mga pangyayari sa kanilang paligid, lalo na sa mga usaping panlipunan. Basta raw pro-Duterte sila at wala silang pakialam kung wala naman talalang ambag ang mga Duterte sa kanilang grupo. Number 7, karamihan sa mga malalaking DDS ay mga manyakis at mga babae naman ay mga haliparot. Itong mga DDS na ito ay yung mga natutuwa pa pag nakikita ng mamanyak ng mga babae si Digong ay yes mga anot. Dito mo malalaman na walang respeto ang mga ito sa mga kababaihan at iniidolo nila ang mga kamanyakan ng kanilang poong. Pangwalo, ang mga DDS ay bilib na bilib sa drug war ng kanilang tatay Digong at talagang in denial pa rin hanggang ngayon na napakarami pa ring mga adik kaya sa syudad ng Davao. Hindi sila naniniwala na puro pitsugin lang naman ang pinagpapatay ni Digong sa kanyang drug war at yung mga kalaban ng Davao Mafia na kinabibilangan ng kanyang mga bataan na sina Michael Yang, Lincoln Ong, Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan at ang kanyang anak na si Paulo Duterte at kasosyo nitong si Glenn Escandor. At dahil nga DDS, hindi sila naniniwala na ang mga tone-toneladang shabu na nakumpiska sa warehouse ni Lincoln Ong ay may koneksyon kay Tatay Digong. Hindi rin sila naniniwala na yung kanyang pinapatay na si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog ay kanyang kaibigan at kasosyo sa negosyo ng iligal na droga. Pangsyam, pagkatapos mapanood itong video ay magko-comment ng solid DDS o kaya we love Tatay Digong. O diba, basta DDS ka, kahit na mali na yung sinasabi ng mga vlogger na bayaran, kahit na mali na sinasabi ng mga tauhan ni Digong, kahit na mali na ang sinasabi ng mismong anito nila na si Digong, aba palakpakan pa din ng mga tanga. Magpasalamat kayo dahil yung rule of law ang pinapairal, hindi diktador. Hindi pagmumura, hindi pananakot, hindi pagbabanta. Ang ginagawa ng gobyerno at ng Supreme Court, tinatanggapan yung petisyon, aaralin, then bibigyan ng pagkakataon yung kabila. Ganon din doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya nga may impeachment, kaya dapat magkaroon ng trial, bibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag at idepensa ang kanyang sarili. Yan ang rule of law, due process. Okay? Kaya kayong mga Pilipino dito at sa abroad, maging maingat po kayo at hindi naman tayo nagyayabang, pinapaliwanag natin ang tamang proseso dahil alam ko ang proseso ganon. Sa hindi lang Korte Suprema, sa lahat ng korte, o kahit to sa pribadong sektor, pag merong allegation ng something na hindi maganda, iimbestigahan, bago imbestigahan, parte ng investigation, bibigyan ka ng pagkakataong ipaliwanag ang side mo. Ganon po yun. So hindi lang Korte Suprema. Ay nililin lang ninyo mga Pilipino, nanghingi lang ng paliwanag ang Supreme Court. Akala nyo, kinatigan na kayo. Hindi po. Parte ng proseso, due process yun. Okay? Naintindihan nyo? Pag hindi pa nyo naintindihan, ayawan ko lang. Maging matalino para gumanda ang buhay. Maging matalino para hindi pinagtatawanan. Sino ang katawa-tawa? Alam na ninyo kung sino yun. Ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters, independent independent, silent majority ng mga Pilipino dito sa abroad, matatalino. Alam nila ang kanilang ginagawa.
at proseso. Yung ibang grupo dyan, nakakala nila nanalo na. Hindi ko alam kung meron sila noon. Baka wala. Please like and share ng video. Okay? Sunod na ating pag-usapan ay itong, alam ba ninyo dahil sa pagdating ni Communication Undersecretary Attorney Claire Castro at Malacanang Press Officer, nag-iba yung personalidad, nag-iba ang mukha ng gobyerno at ng palasyo ng Malacanang. Bakit natin sinabing nag-iba? Nagkaroon na po ng kaliwanagan, nagkaroon ng pagkakataon, ang taong bayang madinig ang side ng Malacanang. Nagkaroon din ng pagkakataon, nabawasan din yung overload na trabaho ng Office of the President para idepensa at sagutin ang maraming isyu ng paninira ng personal laban sa Pangulo. Dahil kay Undersecretary Castro, nagluwag yan. Kasi yung kinuha ng Pangulo at pagkakatalaga kay Castro ay tamang-tama. Tulad na sinabi ko sa mga nakaraang video, siya kasi ay may tapang, may talino, at may lakas ng loob talagang harapin ang lahat ng bumabatikos. Nababaguhan lang ang mga DDS, nababaguhan lang ang mga anti-Marcos, kasi sa loob ng halos 3 taon, walang sumasagot sa kanila. Mapayapa silang nagagawa nila sa kanilang kalukuhan ng pagsasamantala, pagbanat ng personal sa Pangulo, kawalan ng respeto sa eleksyon, kawalan ng respeto sa elected president, walang respeto sa first family. Yun sila yun. Yun nga po, di ba? Ngayon lang mayroong sumasagot mula sa mismong opisina ng Malacanang. Ngayon lang po may sumasagot, pero di ba, ngarag na ngarag sila, triggered na triggered sila sa mga sinasabi na pagsagot sa mga issue nitong si Attorney Claire Castro. Bakit? Kasi nasosoplak na ang kanilang mga fake news. Ngayon, na may nagsasalita na in behalf of the President at ng gobyerno, nasasaktan sila. Pero Undersecretary Castro, ituloy mo lang yan. Majority ng mga Pilipino naniniwala sa iyo. Ako mismo, hindi man kita kilala ng personal, naniniwala ako sa ginagawa mo. Kailangan ka ng Malacanang. Kailangan ka ng taong bayan. Dahil ikaw ay may lakas ng loob na sagutin ang matagal ng paninira, ang matagal ng fake news ng kampo ng mga anti-Marcos. Especially ng mga Duterte at mga vlogger nila at troll nila. Kaya nagbago ang personalidad kasi humaharap na ang gobyerno. Nagsasalita na, sumasagot na. Yan ang importante. Itinatama na ang mga mali. Ang mga fake news nilalabanan na. At walang takot na ginagawa ngayon yan ng Presidential Communication Office, Undersecretary Ruiz at Undersecretary Castro. Yan po ang tingin natin. Alam niyo yung halos 3 taon na paninira ng personal, alam naman natin. Pagmumura, panlalait, pambibintang at kung ano-ano. Yan po yung mga salitang kanto, salitang napakababang level, salitang unprofessional kung saan man nagagaling. Ngayon po, professional ang approach ng pamahalaan. Sinasagot ng lahat ng mali. Sasalubungin kayo sa anumang inyong mga propagandang mali. Dahil sobra na, enough is enough. Enough na talaga ang inyong pagsamantala. Ngayon, sa katauhan po ng bagong komposisyon ng PCO, ang siyang haharap sa inyo. Kaya tamang-tama yan. Good luck. Congratulations sa Office of the President, kay Pangulong Marcos, sa pagpili kay Attorney Castro at ginagawa naman niya ang kanyang trabaho. Hindi lang po sa Malacanang. Kasi sabi ko ngayon sa inyo, 3-in-1 yan eh. Abogado, broadcaster, vlogger. Kaya alam na alam niya ang pinagagalingan ng mga masasamang elemento at mga fake news. At alam din niya kung paano sagutin sa tamang proseso bilang abogado at bilang broadcaster. Kaya mabuhay ka, Yosek. Sana dumami ang lahi katulad mo at magpapatuloy yan. Naniniwala ako, majority ng Pilipino naniniwala sa iyo kaysa sa mga bumabatikos sa iyo ng personal na wala sa lugar. Please like and share ang ating video. Ano pa ba aasahan po diyan sa mga DDFs, di ba, Sir Mike Abe? Yung mga yan, manang-mana kay Digong na mga palamura, mababaho bunganga, mga butangero, butangera, di ba? Banat ng banat na kahit na fake news na, ginagawa nilang totoo, pinapaniwala nila ang mga uto-uto nilang manonood na sila ang nagsasabi ng totoo. Di ba? Alam niyo po, ang dami kong nakilala diyan sa mga DDFs at marami kong nakasama diyan. Pero alam niyo po, nilamon na sila
ng kanilang pagiging fake news. Nilamon na sila, nakita ko kasi yung iba dyan kakilala ko, yung iba nga naging kaibigan ko pa nakikita ko ngayon, grabe po sila mag-fake news. Grabe po sila gumawa ng mga bagay na pwedeng ikasira talaga ng ating bansa. Tapos kapag pinatawag sa Kongreso, sa TRICOM, ayaw umattend. At natatakot. At ang sinasabi, sila daw ay gigipitin, at hinahadlangan ng freedom of speech na kanilang pinaglalaban. Di ba? Pwede mo naman gawin yung freedom of speech na yan di ba? Katulad ko ako, malaya akong nakakapag-vlog, malaya akong nakakapagbigay ng aking opinion, malaya akong nakakapag-reaksyon sa mga video na aking natatalakay, nakikita, napapanood. Diba? Eto, freedom of speech to. Kasi wala naman akong nilalabag na batas dito. Wala naman ako sinisiraan dito. Wala naman akong ginagawang paglaban sa gobyerno. Hindi ako gumagawa ng sedition dito, di ba? Ngayon, itong mga vlogger na ito, freedom of speech ang kanilang pinapanangga sa patawag ng TRICOM. Diba? Kung meron kayong freedom of speech at naniniwala kayo na freedom of speech ang inyong ginagawa, ba't kayo takot pumunta sa TRICOM? Bakit pa pumunta pa kayo ng Supreme Court para lamang hindi makadalo doon sa patawag ng Kongreso? Ngayon, meron na, baka lumabas na subpoena nyo, di ba? Sa mga susunod na pagdinig ng TRICOM, baka magulat na lang tayo. Itong mga tukmol na ito, pinagdadampot na ni General Torre. Ay nako, yan kasi hindi nila alam na ang freedom of speech obsolete. Di ba? Pwede kang magsalita ng magsalita. Kalayaan mo yan. Pwede mong batikusin ang sino mang gusto mong batikusin. Pero may hangganan ng lahat. Di ba? Meron tayong mga kaso dyan na libel, merong sedition, merong ano ba yun? Yung tinatawag na na katulad ng sinabi ni General Torre. Yung illegal utterance ba yun? O parang mga pagbabanta na ganyan, di ba? Mga misconduct o pangbabasto sa mga tao na nasa gobyerno, di ba? Yan po, di ba? May mga limitasyon kasi lahat talaga yan. Kala kasi nitong mga DDFs na to, porke sila'y nakikinabang kay Digong, kay Kibulok, akala nila obsolete na ang kanilang karapatan. Akala nila pwede na nilang murahin, pwede na nilang babuyin, pwede na nilang pagsalitaan ng mga kung ano-ano, mamersonal sa mga taong gobyerno dahil akala nila protektado sila ni Digong. Si Digong nga, hindi nga niya masave ang sarili niya Diba? Si Sara nga, hindi niya masave ang sarili niya. Si Kibulok nga, diba? Nabubulok na sa kulungan ngayon. Hindi niya masave ang sarili niya. Kayo pa kaya ang unahin yan kapag kayo mga nagkakaso na? Kapag kayo pinatawag na ng TRICOM? Wala kayong magagawa. Diba? Susunod at susunod kayo sa batas. Susunod at susunod kayo sa TRICOM. Kayo ang susunod, hindi kayo ang masusunod. Tapos na ang mga maliligayang araw ng mga kaalyado ni Digong na mga gumagawa ng anomalya sa gobyerno. Gumagawa ng mga katarantaduhan at mga false information sa SOCMED, Diaryo at sa mga kung anong mga balita. Diba? Tapos na. Yan ang hindi ninyo naiintindihan. Tapos na ang rehimeng Duterte. Hindi na kayo ang nakaluklok sa kapangyarihan. Kaya nga si Digong at si Sara gustong-gusto po na makuha ang kapangyarihan, makuha ang Malacanang kasi nga po akala nila magiging katulad si PBBM ng mga DDS na uto-uto. Pasensya na po kayo, hindi po uto-uto ang aming presidente. Matalino to at may sarili itong pag-iisip. Nasa tamang katinuan nito. Hindi katulad ng mga DDFs, natawag kayo ng tawag ng Tatay Digong dyan sa hukluban na yan, pero binaon kayo sa utang, pinamigay ang West Philippine Sea, pinaubaya sa mga Tsekwa, pinapasok ang Pogo at naghalal ng mayor na Tsekwa. Yan ba ang inyong tinatawag na Tatay Digong? Pinahamak ang bansa, nilulumpa kayo noon sa illegal na pulburon at sa sugal. Diba kaya, naku, talagang tamang-tama yung senior ko diyang video. Saktong-sakto, swak na swak sa mga DDFs. Basta talaga DDFs, uto-uto,
obob, at engot. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe na ating reaksyonan. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, support po ninyo si Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, ang kanya pong mga channel dito sa YouTube. So ingat po, Mama Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.